Hindi ko alam pero mukhang nafe-feel ko na para bang may nagbago na talaga sa akin. Bes, do you really think that I'm not the girl who has a bad temper? Wika ko naman kay Jen. Nasa kwarto kami ngayon dito sa villa. Pinalipat muna nila kami dito dahil alagaan namin si Apollo na may sakit. Oo nga, naninibago ko sa'yo dahil ngiti ka ng ngiti. Wika naman ni Jen sa akin. Cause I want to have a character development. Wika ko naman kay Jen. Natawa naman siyang bigla dahil sa sinabi ko. Why are you laughing? Hindi ka ba natutuwa na at last magkakaroon na rin ako ng character development sa sarili ko? Sambit ko naman kay Jen. Wala lang, talagang seryoso mo yung deal? Wika naman niya sa akin. Why can't I? Alam mo naman, di ba, na pangarap kong makalearn ng pagluluto. Tapos a big achievement to me kaya wag ka namang kontra dyan. Wika ko naman kay Jen. Iiling-ilig na lamang siya. So ano na? Wika naman nga sa akin. Anong ano na? Takang sagot ko naman kay Jen. Ano na? Itutuloy mo talaga yung deal niyo ni Sean? Tanong niya naman sa akin. Yes, of course. Ikaw ba? Ayaw mong matuto magluto? Sambit ko naman kay Jen. Gusto ko naman pero kakaiba kasi si Sean. Wika naman niya sa akin. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya sa akin. Why? Inano ka niya? Tanong ko naman kay Jen. Wala. Don't mind him. Wika naman niya sa akin. Hindi siya makatingin kaya naman iniba ko na lamang ang pag-uusap. Tumawag ba sa'yo ang mommy mo? Tanong ko naman kay Jen. Umiling naman siya na parang nalulungkot. Ikaw ba? Tumawag ba sila sa'yo? Tanong naman ni Jen sa akin. Hindi. Simula na nagpunta ako dito sa Manila, I did not receive any messages. Nagtatampo ako sa brother ko eh. Wika ko habang sinubsob ang ulo sa unan ko. Don't mind it. Baka busy lang sila. Wika naman niya sa akin. We both know kung bakit wala tayong naririnig sa kanila. Wika ko naman habang nakatingin sa blankong kisame. Hay, so mo na nga ipaalala. Wika naman niya sa akin habang naiiyak na. Soft-hearted itong sa Jen kaya minsan siya din nagpapahamak sa akin. Hindi kasi ito magaling magsinungaling. Nabulabog kami nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto namin. Ako na magbubukas. Sambit ko naman dahil umiiyak na si Jen. Pagbukas ko ng pinto, bumungad si Bricks na may dalang sunflower. Oh, anong ginagawa mo dito? Sambit ko naman habang nakakunot ng noo, nakatingin sa bitbit niya. Ibibigay niya ba ito kay Jen? Gusto ko lang yayain ka ng dinner date. Wika naman niya sa akin. Nabigla naman ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Para namang timang tong si Bricks. Di ba si Jen ang crush niya? Are you out of your mind? Sambit ko naman sabay sara ng pinto. Why? Sambit niya naman sa akin. Diba si Jen ang crush mo? Bakit ako na naman ang i-date mo? Tanong ko kay Bricks. Kaya nga i-date kita dahil ipapaliwanag ko sa mamaya ang lahat. Wika naman niya sa akin. Ano bang kalokohan to, Bricks? Sambit ko naman habang nakapamewang. Nothing. Ano, sasama ka ba sa akin? Tanong naman niya sa akin. Sinong sasama? Biglang nasambit na dyan at nakatingin sa amin ni Bricks at sa bulaklak na dala niya. Wala, di ba Bricks? Wika ko naman kay Bricks pero di naman siya umiimik sa akin. Ano bang nangyayari? Tanong naman na dyan sa akin habang naguguluhan. I have no crush on you. Si Astrid ang gusto ko. Biglang sambit ni Bricks na ikinagulat ko. Hoy! Biglang sambit ko at tinakpan ang bibig niya. What? Sambit na dyan. Di naman kita crush eh at wala din akong gusto sa'yo. Wika naman na dyan kay Bricks. Naguguluhan ako. Inis kong wika. Bumuntong hininga naman si Bricks at kinuha ang cellphone niya. Lumayo muna siya sa amin dahil may tinawagan siya. Ano bang nangyayari? Tanong naman na Jennifer sa akin. Ipapaliwanag ko mamaya. Hindi pa maproseso ng utak ko ang lahat. Wika ko naman dahil gulong-gulo na ako sa mga nangyayari ngayon. Pumasok ako sa loob ng kwarto at umupo sa kama. Ako? Sambit ko habang dinuduro ang sarili ko at kinakausap to. Para akong baliw na kinakausap ang sarili pero shock na ka-shock kasi ako sa sinabi ni Bricks sa akin. Oy, Bes! Tawag sa akin na dyan kaya tumingin naman ako sa direksyon niya. Punta tayo sa labas, mag-uusap lang daw tayo ni na Sean. Wika naman na dyan. Mas gumulo lalo ang utak ko kung bakit nadamay na pati si Sean. Napilitan naman akong lumabas at kasunod ko naman sa dyan. Nalilito na rin ako. So bale, dalawa na silang nagka-crush sa'yo? Wika naman na dyan. Kapag napapatingin naman ako kay Jen na nagtataka. Ha? Biglang sagot ko dahil sa biglaang pagsabi niya.
Nakakalito, sambit niya habang napa-facepalm na lamang siya. Sobra. Wika ko naman at matamlay na nagtungo kina Bricks at Sean. Kitang-kita ko sila mula dito sa kinaroroonan ko. Nakakunot na rin ang noo ni Bricks at di siya mapakali. Bigla namang dumating si Miko na natatawa at para bang sayang-saya siya sa nakikita niya. Si Sean naman hindi mapakali sa kinaupuan niya. Pagkarating namin doon, pinaupo agad kaming dalawa ni Jen. Si Miko naman ang inis muna kay Bricks at Sean. Tingnan nyo, sabi ko nga sa inyo, mali ang naging desisyon nyo eh. Wika naman ni Miko sa kanila habang tinatawanan silang dalawa. Hey, just stop. Wika naman ni Sean habang di makatingin sa amin. Nagtinginan kami ni Jen at kumunot naman ang noo namin. Umupo na kaming dalawa sa upuan at tinihintay na magsabi si Bricks. Ahem, wika naman ni Bricks. Si Miko naman nakinig na at may malapad ng ngiti kina Sean at Bricks. So ano nangyari nung hininga namin kayo ng number is all a deal. Biglang wika ni Bricks. Bigla akong napasimangot dahil sa sinabi niya, pero di mo na ako tumayo at sinapak itong sina Bricks at Sean. Kasi, I have a crush on Astrid and si Sean naman, he has a crush on Jennifer. Wika naman ni Bricks. Tinignan ko naman sa Jen na namulang bigla. Ang dali namang kiligin ng babaeng to. So ayun, yung mga numbers nyo ay nag-swap kami. Di kasi namin gusto na ma-reject agad kaya yun ang ginawa namin. Di naman namin akalain na magiging disaster ang kakakantungan ng deal namin. Wika naman ni Bricks. Bumuntong hininga naman ako nang dahil sa sinabi ni Bricks. Sige, yan na lang ang sambit ko at tumayo na ako. Okay lang sa'yo? Hindi ka galit? Tanong ni Bricks. Galit na galit ako. Galit na galit. Hindi. Wika ko habang napipilitan ng umiti. At saka alisin mo ang pagka-crush sa akin kasi hindi naman kita ika-crush back eh. Wika ko naman kay Bricks. Tara na dyan. Wika ko naman kay Jennifer at kinaladkad na siya dahil hindi na makagalaw sa inuupuan niya. Pambihira naman, crush lang naman siya, nagkaganito kaagad. Bricks POV. Kahit hindi ako sigurado na mahal ko si Astrid, nasasaktan pa rin ako sa tuwing iniisip ko na nireject niya lang ako. Iinom mo na lang kasi yan, wika naman ni Miko habang inaabutan ako ng beer. Hay, di pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari ngayon. Wika ko naman habang nakayuko. Babae lang yan, marami ka pang makikilala. Wika naman niya sa akin. Tigil-tigilan mo nga ako, Miko. Wika ko naman at uminom ng beer. Ang sarap naman ito. Parang tama nga si Miko na iinom ko na lang itong beer. Ano, okay lang ba sa'yo ang desisyon ni Astrid? Hindi mo ba siya ipapursue kahit ganun na yung sinabi niya sa'yo? Tanong naman niya sa akin. Bigla naman akong tumingin sa direksyon niya at nag-isip-isip din ako nang dahil sa mga binitawan niyang salita. Tama nga naman siya kung ipapursue ko si Astrid, baka magbabago pang isip niya. At saka alisin mo ng pagka-crush sa akin kasi hindi kita ika-crush back. Biglang nagsingke ng mga sinabi ni Astrid sa akin kaya bumuntong hininga ako at nawala ng pag-asa dahil sa mga sinabi niya. Tumingin ako kay Miko at umiling. Di na lang, bahala na siya, makikilimutan ko naman yun eh, crush lang naman yun. Wika ko at ininom agad ang beer. Ilang inom lang ginawa ko at naubos agad ang beer. Ang lupit mo palang magka-crush, nababroken ka kaagad. Wika naman ni Miko habang natatawa. Psh, manahimik ka nga dyan. Wika ko naman habang nakangisi. Biglang dumating si Liam, kasabay niya rin dumating si Sean. Told ya, ang naisip mo na diskarte hindi tama. Wika ni Liam at kumuha ng isang beer. Naglagay ng marami si Miko kaya kuha lang sila ng kuha at parang nauuhaw, hindi man lang nakatikim ng tubig. Huwag mo na nga siyang pagilitan, kita mo naman broken yung tao. Oh. Sambit naman ni Miko habang natatawa. Alam ko na nga asar lang lalaking to pero hinayaan ko naman. Mag-iisip lang ako mamaya kung anong dapat kong gawin dahil hindi pwedeng magagalit ako kay Astrid. Wala naman siyang kasalanan dito. So ikaw, Sean, anong status mo ngayon? Tanong naman ni Liam kay Sean na makikita mo sa mata ang kasiyahan. Buti pa itong torpe na to, hindi na mga problema sa crush. Samantalang ako reject agad. We continued our conversation at ang sabi niya, mas kikilalanin niya pa ako. Wika naman ni Sean habang may ngiti sa labi niya. Bro, wag ka lang masyadong assuming at madaling ma-attach, baka maging ganyan ka rin ka-lonely. Ang hirap niyo pa namang pakalmahin. Mauubos yung beer na imbak ni Apollo. Wika naman ni Miko. Natawa na lang si Liam nang dahil sa sinabi niya. Nga pala, kamusta si Apollo?
Tanong ko naman para maiba ang topic at maging maganda ang atmosphere dito sa loob. Ayun, hinahanap yung crush mo. Pang-aasar ni Liam sa akin. Sinaman ko siya ng tingin. Napakasakit, Kuya Eddie. Kanta naman ni Miko. Di ko naman sila pinansin pero ba't parang nagsiselos ako? Oy pre, paano pag si Apollo yung gusto ni Astrid? Aray, napakasakit dahil friendzone ka. Sambit naman ni Liam habang inaasar ako. Napainom ako ng beer at di ko yung tinigilan hanggat hindi ko maubos. Hey, stop it! Saway naman sa amin ni Sean. Aalis na muna ako? Wika ko naman at tumayo na. Ayoko kasing pag-usapan muna si Astrid dahil hindi ko gusto na maisip siya. Naging masaya naman ako tas biglang ganito. Umalis na ako at nagtungo na sa labas. Pupunta ako ngayon sa kubo. Doon muna ako mag-iisip ng tama para di na ako maging ganito kaulol. Ilang minuto lamang ang paglalakad ko, nakarating na ako sa kubo. Medyo malayo-layo na rin to dahil sa villa nga ako galing. Nagdala din ako ng maraming beer at pulutan para naman maging mabuti ang pakiramdam ko. Habang nag-iisa, nagdala naman ako ng gitara. Nakarating na ako at umupo na agad, tsaka ko naman tinignan ang beer. Tama, may kakantahin na ako. Wika ko naman at kinuha agad ang gitara ko. Unang kaskas ko pa lang ng gitara, napangiti na ako. Kinanta ko na ang unang linya ng kanta. Beer Song by Itchy Worms. Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Nakatingin sa salamin at nag-iisa. Tugba naman tong kanta sa nararamdaman ko ngayon. Nakatanim pa rin ang gumamelang, binalik mo sa akin nang tayo maghiwalay. Ito'y katulad ng damdamin ko, kahit buhusan mo ng beer, ayaw pang mamatay. Giliw, wag mo sanang limutin ang mga araw na hindi sana naglaho. Mga anak at bahay nating pinaplano, lahat ng ito'y nawala nung iniwan mo ko. Kaya ngayon, ibuhos na ang beer sa aking lalamunan upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat patak, anong sarap, ano ba talagang mas gusto mo? Ang beer na to o ang pag-ibig ko? Kinuha ko ang beer ko at agad-agad uminom. Ang sarap naman ito habang kumakanta. Inayos ko rin ulit ang gitara ko at nag-strum na ulit para kantay ng kasunod. Nais kong magpakasabog dahil olats ako. Kahit ano, hihit-hitin, kahit tambucho. Kukuha ko ng beer at ipapakulo sa kaldero at lalangapin ang usok nito. Lahat ay aking gagawin upang hindi ko naisiping nag-iisa na ako. Ibuhos na ang beer sa aking lalamunan upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat patak, anong sarap. Ano ba talagang mas gusto ko? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? Giliw, wag mo sanang limutin ang mga araw na hindi sana naglaho, mga anak at bahay nating pinaplano. Lahat ng ito'y nawala nung iniwan mo ko, kaya ngayon, ibuhos na ang beer sa aking lalamunan upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat patak, anong sarap. Ano ba talagang mas gusto ko? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? Natawa ako na matapos ko ang kanta. Siguro ganun talaga, hindi madaling maging kami at crush lang yon, kaya okay lang. It is not her fault, it's my fault. Wika ko naman habang nakangiti. Ako naman talaga ang nagkagusto, kaya natural lang na masaktan ako at lilipas din to. At kung si Apollo man ang pipiliin niya, it's her choice. I will let her decide. Wala naman akong karapatan sa kanya. Wika ko sa sarili ko habang nakangiti ng mapait. Uminom naman ako ng beer. For the last time, mag-move on na ako. Wika ko naman at ininom ko na ang isang bote ng beer. Nang maubos ko, tumayo ako at saka umalis na. Kahit na nalabo na ang pagtingin ko at nahihilo na ako, lakad pa rin ako ng lakad patungo sa villa. Bahala na si Batman kung ipaparating niya pa ako doon sa itaas. Andito ako ngayon sa loob ng kwarto ni Apollo. Nag-aalala pa rin ako kay Briggs dahil sinabi sa akin na Jennifer na nakita niyang lasing ito. Are you alright? You look sad. Wika naman ni Apollo. Umiti naman ako ng pilit sa kanya. Parang hindi na siya magtanong pa. Nauubos na naman ang pasensya ko kapag tinatanong ako ng paulit-ulit. I'm good. Wika ko naman at sinubuan na ulit siya ng pagkain niya. Ewan ko ba sa lalaking to? Kahit kaya niya namang kumain. Nakita ko lang kasi itong lalaking to kanina. Sumubo mag-isa niya. Pero nung dumating ako, bigla na lamang naging matamlay. Naubos na niya ang pagkain, kaya naman pinainom ko na siya kaagad ng gamot. Medyo pababa na rin ang kanyang lignat dahil nakainom siya ng gamot sa tamang oras. Aalis na muna ako.
Wika ko naman, ngunit bigla niyang hinawakan ng kamay ko at sumenyas na maupo muna ako ulit. Nagtaka naman ako nang dahil sa inasta niya. Pero hindi pa ako handa para doon. Ginawa ko yon para sana maintindihan niya. May relasyon ba kayo ni Brix? Tanong ni Apollo sa akin. Bigla ako napatingin sa kanya at kumunot bigla ang noo ko dahil sa tanong niya. Hindi wala kaming relasyon. Sambit ko naman habang natatawa. So bakit ka ganyan ka-affected kung wala kayong relasyon? Baka may nararamdaman ka sa kanya. Wika naman niya sa akin. At kailan pa siya naging interesado sa buhay ko? Ano ang binabalak ng lalaking ito? That is none of your business, sambit ko. Napagtanto ko naman bigla ang sinabi ko. Hala, kailangan ko pala ng character development. No, I understand. Masyado na akong personal kaya dapat mo lang sabihin yon. Wika naman niya sa akin. Tumango naman ako at tatayo na sana nang paupoy niya ako ulit. Ano, may kailangan ka pa ba sa akin? Tanong ko naman kay Apollo. Maya-maya ka na umalis. Wika naman niya sa akin. I have a question for you. Hindi pa kasi kita nakikilala ng husto kaya siguro we started in the wrong foot at lagi tayo nag-aaway. Wika naman niya sa akin. It doesn't matter, sir. Hindi ko naman na iniisip yon. Kalimutan ko na ang ginawa mo sa akin. Wika ko naman. Pero ang totoo, gusto ko siyang sapakin. Hindi ko lang pinapalabas. Ang galit ko dahil kailangan ko ng character development para sa practice namin ni Sean. I am Apollo Gregory Adams II, a son of Apollo Gregory Adams. Wika naman niya sa akin. Kumunot ang noo ko dahil parehong Apollo ang pangalan nila. Pero gets ko naman na the first ang daddy niya at the second siya. The Adams, yung CEO? Sambit ko naman habang nakangiti. Bigla namang kumunot ang noo niya dahil nalaman ko na CEO siya ng corporation. Susme, nag-research lang naman ako nung nakaraan eh. How did you know that I am the young CEO of Adams? Wika naman niya na nagtataka. Hello? Usap-usapan na kayo sa social media eh. Wika ko naman sa kanya. Para naman siyang ignorant. Wala ba siyang social media? I don't have a social media account. So paano naging usap-usapan ako doon? Wika naman niya. Agad naman niyang kinuha ang cellphone niya at may tinawagan. Maya-maya pa, humarap na ulit siya sa akin. So, you didn't know anything about me except sa nakagilap mo sa social media? Sambit naman niya sa akin. Yeah, wika ko naman habang tumatango-tango pa. Great, wika naman niya sa akin habang nakangiti. And by the way, can I know your whole name? Tanong niya naman sa akin. I am Astrid, wika ko naman habang nakangiti. I said your full name, not just Astrid. Wika naman niya at tumaas na ang boses niya. Astrid Lucero, wika ko naman habang nakangiti ng malapad kay Apollo. Lucero, it sounds familiar. Wika naman niya sa akin. Baka naman may kakilala ka din na gano'n ang apelido ng mga negosyante. Pero kasi kung yung pamilya ko hindi negosyante, magsasaka kami. Wika ko naman habang nakangiti. Tumango naman siya sa akin. Okay, by the way, I want you to become your friends. Wika naman niya sa akin. Okay, friends, sambit ko naman. Pero hindi ko gustong maging kaibigan to. Siya yung nawasak ng perlas ng silangan ko tas ngayon friends na kami. Ito ba ang tinatawag na friends with benefits? Inabot niya naman ang kamay ko at nag-shake hands naman kami. Ahem! Bigla naman binitawan ni Apollo ang kamay ko at tumingin naman ito sa biglaang pumasok. Nakita ko naman si Miko, ngiti-ngiti, na para bang isang linggo niyang walang problema. Friends na pala kayo ha? Sambit naman niya habang natatawa. Yes, at anong masama doon? Wika ko naman kay Miko. Wala naman, gusto ko lang sabihin sa'yo na dapat mag-usap kayo ni Brix. Wika naman niya sa akin. Bigla ko namang naalala si Brix. Asan ba siya? Tanong ko naman kay Miko. Nasa puso mo, wika naman niya sa akin. Ang cringe mo naman, sambit ko, tsaka tumayo na kaagad. Nagtungo ko sa labas habang daladala ang pinagkainan ni Apollo. Inilagay ko muna ito sa loob ng kusina at hinugasan, tsaka na ako lumabas at nagtungo na sa kwarto ni Brix. Nakasalubong ko naman si Liam na naka-poker face. San ka pupunta? Tanong niya naman sa akin.
Kay Bricks, sambit ko naman. At ano na naman ulit ang gagawin mo? Wag na. Sambit niya naman at agad naman niya akong hinila. Uy, ano ba? Magsusuri lang ako eh. Wika ko naman kay Liam. Agad naman niya akong binitawan. Humarap naman siya sa akin at tiningnan ako sa mga mata. Pag nalaman kong hindi ka nagsorry, mananagot ka sa akin. Wika naman niya. Iiling-iling na lang ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Umalis ako sa harapan niya at agad nagtungo sa kwarto ni Bricks. Kumatok muna ako sa kwarto ni Bricks. Ilang minuto bago niya ito binuksan. Nagulat naman ako nang makitang nakatuwali lamang siya at basa ang buhok. Ang hot! Biglang sambit ko. Agad ko namang tinakpan ang bibig ko. May toothbrush pa siya sa bibig. Hot talaga. Wika naman niya habang nakasmirk pa dito. Anong sadya mo? Dagdag pa niyang sambit sa akin. Gusto ko lang mag-sorry sa ginawa ko sa'yo. Promise, I'm not yet ready. Kaya hindi ko masabi sa'yo yon. And I just want to be friends with you. Wika ko naman. Agad naman niya na sinara ang pinto. Kaya naman nandumo kaagad ako. Saka sabi ko nga, hindi siya papayag eh. Wika ko naman. At aalis na sana nang biglang bumukas ulit ang pinto. Friends, wika naman niya habang iniabot niya ang kamay niya sa akin. Wala nang toothbrush sa bibig niya kaya napangiti naman ako. Friends, sambit ko at nag-shake hands na kaming dalawa.